Sawa na ba kayong masiraan ng pagkain? Pwes, dapat niyong alamin ang tamang proseso sa pagtatago ng mga ito. Ano nga ba ang sikreto ng mga young looking at fresh ang dating? Ako si Flor Pamplona, 50 years old. Ang sikreto ko, proper diet ang exercise. Itong si Flor, ang itsura very youthful, kasabay ang kanyang body beautiful. Pagod man sa trabaho, pag uwi ko, fresh pa rin ako dahil fresh na gatas ang iniinom ko. Para naman kay Ana, bawal mahagard sa trabaho, kaya para sa kanya, dapat kasing fresh siya ng milk na iniinom niya. Para fit strong, regular ako nag-gym. Si James naman, kahit lagpas 40 na, sa bagets, kaya pa rin makipagsabayan. Paano tong mga pinamili ko? Paano ko mapapatagal na fresh to? Kung sa pangangalaga ng katawan, kanya-kanya tayo ng paraan para maging fresh. Ang madalas sa problema naman nating mga nanay, ang pagpapanatili ng freshness ng pagkain. Ang concern ko bilang mommy is yung budget at saka kung paano ko mapapanatiling fresh ang groceries ko. Kasi minsan, 1 to 2 days, nabubulok na kaagad ang mga pinamili ko. Para sa Operation Freshness, maghanda lang ng mga brown paper bag na mabibili sa palengke mula piso hanggang 2 piso kada peraso. Una nating pansinin ang gulay na madalas isahog sa paggisa, ang all-around na kamatis. Bago ito ilagay sa ref o cooler, tanggalin ito sa plastic at ilipat sa brown paper bag. Tatagal daw ang pagkasariwa nito ng 4 hanggang 5 araw kumpara sa nakabalot sa plastic. Madali po ang kanang ripening process. Nasa plastic yung ethylene. So if you cover it with a plastic, the ethylene in the plastic will help ripen the tomato. Ang mushrooms na madaling kapitan ng amag at bakterya, dapat sa brown bag din ang punta. Ang paper bag ang sisip-sip sa moisture para umabot daw sa 2 weeks ang freshness ng mushrooms. Kasi ang mushroom kasi, ito yung kinakapitan ng microorganisms. Diba? So kung exposed siya, marami siyang moisture, ang microorganism madali kumakit doon. So madali po ma-deteriorate. Ang keso naman, kapag natanggal na sa balot nito at na-expose sa hangin, may tendency na tumigas. Ang solusyon, walang iba kundi ang butter. Pahiran lang ng butter ang nahiwang parte ng keso bago ito ilagay sa ref. Sa ganitong paraan, mananatiling soft and fresh ang inyong cheese. Yung oil na nandoon sa butter can help maybe on the preventing the dryness. Ang asukal naman at harina imbis na sa cabinet, sa freezer daw ilagay. Binabalanse raw ng cool temperature nito ang moisture. Ang labis na moisture kasi ang dahilan para magbuo-buo ang asukal at harina. Pwede rin itong ilipat sa chiller para hindi ito magyelo. Pero mas matagal ang freshness kung sa freezer ilalagay. Pero pag ilalagay mo sa freezer, humahabol siya ng 6 months o more than pa. Ang gatas naman na madaling mapanis, asin lang ang katapat. Magbudbud lang ng 1 kurot na asin sa gatas at madadagdagan ng 3 hanggang 4 na araw ang freshness nito. Kasi ang asin po ay absorbent eh. Ina-absorb niya yung lahat ng moisture na nandun sa surroundings. It helps in maintaining its freshness. Sa pagpwesto naman ng gatas sa ref, sa bandang gitna raw ito iposisyon dahil ito raw ang pinaka-stable at pinakamalamig na bahagi sa ref. Mas stable ang temperature, mas hindi mabilis mapanis ang gatas. Every time na mayroong pag-iiba ng temperatura sa ating milk na nandun sa loob, will also changes the shelf life of the food or of the milk. Ang root crops at gulay na madalas 1 linggo lang ang itinatagal sa ref, madodoble pa raw ang shelf life kung sa paso gagawin ang pag-iimbak. Sa malinis na clay o flower pot, maglagay ng loam soil o lupang natatamnan. Sunod na isalansan dito ang mga gulay. Para hindi pasukin ng insekto, takpan ito ng net. Yung soil,
na nandoon pa yung ating nutrients na makatulong din mag-maintain ng growth ng ating vegetables. Kapag fresh ang inyong grocery items, makasisiguro tayong mga mami na safe ang ating ihahain sa buong pamilya. Hindi na tayo mahahagard sa budget, kaya pati tayong mga mami magiging fresh na rin.